So, yung simbahan ay hindi kaharian ng Diyos. Kasi mas malaki yung kaharian ng Diyos sa simbahan eh. So, yung bukang bibig ni Jesus ay kaharian ng Diyos eh, o kaharian ng langit. In the gospel, it was mentioned more than 100 times. Yung simbahan, yung salitang simbahan was mentioned only twice. Twice lang. Ibig sabihin, ang simbahan ay at the service of the kingdom. Ang simbahan ay kailangang maging salamin ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sabi ni Jesus, huwag niyong hanapin. Huwag kayong makinig kung sinabi nila ang kaharian na andito, ang kaharian na andoon. Ang sabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Another version is, the kingdom of God is among you. So yung palang kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng kagampanan, fulfillment, dito sa Beatitudes. Yung sinabi ni Jesus, the kingdom of heaven is among you, is within you. How do we make the kingdom of God present? Sa akin, pasok ang Beatitude. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the peacemakers. Pag ginawa ko yun sa makatwid, yung paghahari ng Diyos ay within me already, is among us already. Yun ang reflection ko dyan eh. So, paano magkakaroon ng realization yung kaharian ng Diyos? Pasok yung Beatitude. Kaya sabi ni Jesus, do not look for it anywhere else because it is within you. It is within me. It is within my community. The kingdom of God is among us. So once I practice the Beatitude, yun na, paghahari ng Diyos. So hindi lamang at the end of the world, there will be joy and happiness, pero in the present moment, the kingdom of God is breaking in. Yung mga Jews kasi, ang expectation nila sa kingdom, mayroong darating na something spectacular in splendor, isang hari, i-introducing kingdom of God. Sabi ni Jesus, no, the kingdom of God is among you. If you practice the Beatitude, then aking mararanasan, papipil ko, the kingdom of God is within me already. Like being merciful. No, sa halip na magalit ako, I will understand bakit ganun siya. Siguro mayroon siyang problema sa buhay. So I will learn to be kind, to be patient. And that is what love is also. So yung pag-practice pala ng love ay pagdating na ng kaharian sa aking feeling. At kahit anong problema ko, pag ako'y pinagharian na ni Lord, I will feel maginhawa already. Hindi na ako ma-stress, ma-anxious, kahit patong-patong yung problema. Tulad ng neighbor namin dito, ayaw ko kung nabanggit ko na sa inyo, ang pag-asa nila sa buhay, 24 years old na bunso, namatay, kidney complication. Yung isang anak ay nabaril, patay. Yung isang anak ay victim ng hit and run, patay. Yung dalawang daughters niya, victims of sexual abuse. Sabi ko, naku, meron pa bang bibigat na problema nito? Family na yon. Pero kahapon na-meet ko yung mother ha. Sabi ng mother sa akin, Father, sige lang, tuloy yung buhay. Dasal lang, dasal. So sabi, nagkita ko doon sa babae ito, yung kingdom of God andun na sa kanya, within you, within her. No, kasi nagdadasal pa rin siya, no? Hindi siya nawawalan ng Sabi ko, kung andito si Lord sa tabi niya, sasabihin sa kanya, woman, great is your faith. End of sharing.